Okay, welcome back to Snag TV channel. Maraming salamat sa mga nanonood, nag-subscribe, nag-like sa YouTube channel na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa the 1987 Constitutions of the Republic of the Philippines. Dito sa Article 3. Dito sa Article 3 nakalagay dito ang Bill of Rights, mga karapatan ng tao at karapatan ng mga akusado. Ito po yung mga tao na may kaso. Okay? Pero hindi pa pinapatunayan o hindi pa napapatunayan ng hukuman na sila ay may kasalanan. Hindi porket ang isang tao ay naakusahan o humaharap siya ng isang kaso, hindi po pwede na i-assume na natin na siya ay guilty talaga sa kanyang kinakaharap na kaso. Ang Section 12 ng Article 3 hanggang sa Section 17, ito po ang ating pag-uusapan tungkol sa mga akusado, tungkol sa mga tao na may kinakaharap na kaso, okay, na hindi pa napapatunayan ng hukuman. Ang una na karapatan ng isang akusado ay ito. Number 1, makapili ng mahusay na manananggol. Karapatan ng isang akusado na kumuha ng tagapagtanggol na ninanais niya kung ito ay alam niyang mahusay at makakatulong sa kanya. So, ang isang karapatan ng isang akusado ay makapili siya ng isang magaling na abogado, na ang abogado na kanyang pinili, ito ay alam niya na siya ang makakatulong sa kanya laban dun sa kaso niya. Pangalawa, number 2, makapaglagak ng piyansa. Kinakailangan kung yung kanyang kinakaharap na kaso ay makapaglagak o makapagpiyansa siya kung yung kanyang kaso ay bailable, kasi meron tayong tinatawag na mga kaso na non-bailable. Pag sinabing non-bailable, ito po yung hindi ka pwede magpiyansa. Pero yung mga bailable, ito po yung mga pwede kang magpiyansa. Kinakailangan maibigay sa kanya yung karapatan na makapagpiyansa siya. Ang isang akusado ay may karapatang magpiyansa o magkaroon ng pansamantalang kalayaan habang hindi pa napapatunayan ang kanyang kaso. Ang piyansa ay magagamit ng pansamantala hanggat mapatunayan na siya ay walang kasalanan o may kasalanan. So, karamihan sa mga akusado, pag bailable ang kanilang kaso, ito ang ginagawa nila, magpipiyansa sila. Para saan po ba ang piyansa ng isang akusado kung ang inyong kaso ay bailable? Ito po ay para makalabas sa kulungan pansamantala habang dinidinig ang kanyang kaso. Pero pag siya ay napatunayan ng hukuman, ito ay dadakipin at ibabalik sa bilangguan kung siya ay napatunayan. Pero kung hindi napatunayan ng hukuman na siya ay nagkasala talaga, yung kanyang piyansa ay maibabalik po yon. Number 3, proteksyon laban sa pahirap, karahasan, pagbabanta, pananakot at iba pang uri ng detensyon. Okay. Kinakailangan ang isang akusado, meron din siyang karapatan na maprotektahan siya laban sa paghihirap o pagpapahirap ng sinuman. Okay? At pagbabanta. Hindi po pwede na porket na nakasuhan ang isang tao ay wala na siyang karapatan. Meron po. Kinakailangan na maprotektahan siya laban sa mga pahirap, pagbabanta, yung pananakot, okay,
kalimitan nangyayari itong pananakot. Okay, pag ang isang tao ay nadakip tapos ayaw umamin doon sa iniakusa sa kanya, ito ay tinatakot ng mga karamihan na otoridad. Pero hindi naman po lahat. At iba pang uri ng detention. Minsan, may mga nakakaranas din ng illegal detention. Kaya na inilagay sa selda na wala naman sapat na basehan, yun po ay bawal. Ang isang akusado ay may karapatan para sa kanyang physical at emotional na damdamin. Karapatan ng isang akusado na huwag pahirapan, bantaan, takutin o ano pang uri ng pagpapahirap. So karapatan niya yon na hindi siya makaranas ng mga physical na pananakit, emotional na pananakit, pati sa damdamin. Karapatan din ng isang akusado na hindi siya pahirapan at hindi siya bantaan at hindi rin takutin o kahit ano pang klase ng pananakot o pagpapahirap sa kanya. Ito po ay bawal, labag sa batas, na takutin ang isang tao at pagbantaan. Okay? Dahil kahit akusado ang isang tao, hindi pa naman napapatunayan sa batas. So, dapat lang po na maibigay sa kanya yung mga karapatan niya bilang mamamayang Pilipino. Okay. Pang-apat na karapatan ng isang akusado, pagpapalagay na walang kasalanan hanggat di ibababa ang hatol. Okay. Hanggat wala pang hatol ang hukuman sa isang tao na inaakusahan, ito ay hindi po pwede na sabihin na siya ay totoo yung kanyang ginawa. Halimbawa, naakusahan siya na magnakaw, okay? O naakusahan siya na pumatay. Hanggat walang hatol ang hukuman, hindi po pwede na sabihin na mamamatay tao siya o magnanakaw siya kasi wala pang hatol ang hukuman. Pwede lang siya na sabihin na talagang magnanakaw siya, mamamapatay tao siya kung ito ay pinatunayan na ng hukuman. Ang isang akusado ay wala pang kasalanan. Okay, yun po. Ang isang akusado ay wala pang kasalanan hanggat hindi pa ginawad ng hukuman na siya ay guilty o napatunayan na siya ay ginawa niya talaga yung krimen na naiakusa sa kanya. So, sa lahat ng mga tao, hanggat hindi pa pinatunayan ng hukuman na ang isang akusado ay may kasalanan talaga, ito ay nananatili at mananatili na wala pang kasalanan. Ang makapagsabi lang sa isang tao, sa isang akusado na may ginawa talagang kasalanan ay yung hukuman. At ang hukuman ang magdedesisyon base sa mga ebidensya na ipipresenta sa husgado. Panglima, pagkakataon mapakinggan ang kanyang panig at maipagtanggol. Okay. Ang isang akusado meron din siyang karapatan at panahon na mapakinggan ang kanyang panig, kung ano yung kanyang side, okay? At maipagtanggol ang kanyang sarili. Okay. Karapatan ng isang akusado na marinig ang kanyang panig para maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kaya nga, yung mga akusado, okay, kinukuha ng abogado kung ano yung panig nila. Kasi yun po ay naaayon sa batas. Kung ang isang akusado ay hindi po kinuha ang kanyang panig, yun po ay labag sa batas. Kasi ang akusado meron pong karapatan. Hindi po porket na akusado na yan ay natanggal na lahat ang kanyang karapatan. Meron po yung karapatan pagdating sa batas at ayon sa batas. Mabilis at walang pinapanigan at pambayang paglilitis. Yun po ang pang-anim. Mabilis at walang pinapanigan at pambayang paglilitis. Okay. Dapat ay walang pinapanigan pagdaya sa paglilitis. Karapatan din ng isang akusado
na hindi madaya ang paglitis sa kanyang kaso. Karapatan niya na maibigay ang ang paglilitis na pantay ayon sa batas. Okay? Hindi po pwede na dayain ang paglitis sa kaso ng isang akusado. Yun po ay hindi po maganda na imahe ng batas at hindi po maganda na imahe ng isang hukuman kung ang isang tao ay nasentensyahan bagay na hindi naman talaga ginawa. Yun po ay hindi po pwede. Karamihan sa mga nasisentensyahan pagdating sa mga kaso ay yung mga mahihirap. Bakit po? Kasi kulang sila sa pera, wala silang kakayahan na kumuha ng pribado na abogado. Okay. Kasi minsan yung mga ibang abogado, lalo na yung mga under ng government, ang ipinaglalaban nila na kaso, okay, karamihan kasi ibinabargain, ipinagpapalit ito sa pera. Bagamat hindi naman lahat ng abogado ay bayaran, hindi naman lahat ng abogado ay mukhang pera, pero meron din mga abogado na tapat sa kanilang tungkulin bilang tagapagligtas ng isang akusado. Pero nakakalungkot nga lang po, may mga ilan na abogado na ibinebenta nila yung kanilang paglilitis o pagiging abogado ng akusado. Ibinabargain nila dun sa kalaban nila. So sana po ito ay mabago sa ating bansang Pilipinas. Pangpito, makaharap ang mga testigo at makapagpakita ng mga katibayan. Karapatan ng isang akusado na maiharap niya ang mga testigo niya at makapagpakita siya ng katibayan na hindi siya talaga ang gumawa ng krimen na yon, o hindi siya talaga sangkot doon sa krimen na nangyari na iniakusa sa kanya. Ang isang akusado ay may karapatang kumuha ng testigo kung ito ay makakatulong sa kanya. So karapatan niya kumuha ng sarili niyang testigo, okay, kung ito ay makakatulong sa paglilitis ng kanyang kaso. Pangwalo, proteksyon laban sa pagparusa ng dalawang ulit sa parehong kasalanan o double jeopardy law. Hindi po pwede na ang isang tao ay nasentensyahan siya, okay, na mabilanggo dahil sa nagawang kasalanan na pumatay siya, and then pagkatapos niya ma-render ang kanyang kasalanan, okay, pagkatapos niya mapagbayaran ito sa bilibid o sa kulungan, and then nakalabas, pagkatapos nung nakalabas dinakip ulit, tapos ilalagay ulit sa bilangguan dahil doon sa kasalanan niya na pumatay. Hindi po pwede na madoble, okay, hindi po pwede na madoble na pagbayaran ng isang tao ang kanyang kasalanan na tapos na niyang pinagbayaran. Ang isang nasasakdal ay may karapatang huwag parusahan ng 2 beses. Kapag ang tao ay nakalabas na sa kulungan dahil sa kasalanan niya na pumatay, tapos dinakip ulit, tapos ibibilanggo ulit, yun po ay hindi po pwede ayon sa batas. Hindi po pwede na 2 beses mo pagbayaran ang inyong kasalanan. So yun po ang nagiging topic natin ngayon umaga, kung ano yung mga karapatan ng isang akusado. Ulitin ko po, ano ba ang mga karapatan ng isang akusado? Ayon sa 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, doon sa Article 3 Bills of Rights, mula dito sa Section 12 hanggang sa 17. Ito ang una,
makapili ng mahusay na manananggol. Pangalawa, makapaglagak ng piyansa. Pangatlo, proteksyon laban sa pahirap, karahasan, pagbabanta, pananakot at iba pang uri ng detensyon. Pang-apat, pagpapalagay na walang kasalanan hanggat di naibaba ang hatol. Pang-lima, pagkakataong mapakinggan ang kanyang panig at maipagtanggol. Pang-anim, mabilis at walang pinapaningan at pambayang paglilitis. Pang-pito, makaharap ang mga testigo at makapagpakita ng mga katibayan. Pang-walo, proteksyon laban sa pagpaparusa ng dalawang ulit sa parehong kasalanan. Yun po yung mga karapatan ng isang akusado. Bale, walo po yun na karapatan ng isang akusado. Kaya po, kung ikaw ay dinakip, okay, dahil sa inaakusa sa inyo na kasalanan, hindi po pwede na matanggal ang inyong mga karapatan bilang akusado. Kinakailangan may pagkaloob po ang inyong mga karapatan. Kaya hindi po pwede na tanggalin nila ang karapatan ng isang akusado na hindi pa naman hinatulan ng hukuman. So, yun lamang po. At maraming salamat sa mga nanood, nag-subscribe at nag-like sa Isnag TV. Paki-like na din po and then paki-share. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.